Christian minimalism. Ano po ang Christian minimalism? Atin pong mababasa sa Lucas chapter 12 verse 15, at sinabi niya sa kanila, "Mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya." Ang simpleng buhay kay Kristo Jesus ay hindi nangangailangan ng sobra-sobrang kayamanang material. Ang tunay na buhay ay hindi po nasusukat sa dami ng mga material na ari-arian na meron tayo. Sabi po ng Biblia sa unang Timoteo chapter 6 verses 6 to 8, "Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon." Hindi po masama ang yumaman at hindi po masama ang pera. Ngunit, kasalanan po ang gumawa ng masama para lang yumaman. At kasalanan po na mahalin natin ang pera. Bago po maghangad ng pag-asenso material, kinakailangan muna na ang pundasyon ng ating pananampalataya sa Diyos ay napakatatag. Otherwise, kapag tayo ay nagkaroon ng maraming material na ari-arian, maaari po tayong mahulog sa kataasan, mahulog sa kayabangan, at mapahamak sa impyerno. Matthew chapter 6 verse 33, "Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Unahin po natin ang katwiran ng Diyos na mapasa atin at ang kanyang kaharian. Ang Christian mission, mga minamahal. Makontento po tayo sa simpleng buhay. Kung ano man po ang kalagayan natin sa ngayon, mahirap man o mayaman, gamitin po natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Halimbawa po, kung pinagkalooban tayo ng Panginoon ng kakayahan na bumili ng malaking bahay, atin pong tanungin ang ating sarili, ang bahay bang ito ay pansarili lamang o para makatulong sa mga mahihirap? Kung bibili ka ng bahay na malaki, pero hindi ka naman handa na patirahin doon ang mga taong nangangailangan, katulad po ng mga homeless people, mas mabuti po na huwag ka na lang bumili ng malaking bahay. Do all things for the glory of God. Ang simpleng buhay na kasama si Kristo ay di hamak na mas mainam kesa sa marangyang buhay na ang kasama mo ay si Satanas. Sabi po sa Kawikaan chapter 15 verse 17, "Maigi ang pagkaing gulay na may pag-ibig kaysa matabang baka at may pagtataniman."
Kahit po mahirap ang ating buhay, kung puno naman po ng banal na pagmamahalan, mas mainam po yan kesa sa marangyang buhay na wala namang kapayapaan na galing sa Panginoon. Sana po, pakaunahin nating ayusin ang kalagayan ng ating kaluluwa bago ang kalagayan ng ating bulsa.